Maglilinis serye nga muna ako dito sa bahay dahil baka manawa na kayo sa kakalabas serye ko. Pinaturukan nga namin ang baby bunso namin kahapon pero hindi naman siya nagliligalig. Siguro hindi sumasakit ang pinagturukan pero may sinat siya. At habang may nagbabantay pa nga sa baby bunso namin at hindi naman siya umiiyak ay naglinis nga muna ako dito sa bahay. Pero inuna ko nga itong kusina at hinugasan ko nga muna itong mga hugasin dito sa lababo. Ako lang ba yung maghuhugas lang naman ng mga hugasin dito sa lababo pero ang tagal-tagal talaga matapos. Yung tipong hindi naman ganun kadami ang hinuhugasan ay ang tagal-tagal talaga matapos. Paano ga naman bukod nga sa paghuhugas ng mga hugasin dito sa lababo ay ang dami pa nga mga kinukuting-ting. At pagkatapos ko nga hugasan ng mga hugasin dito sa lababo ay nilinisan ko na nga din itong lagayan ko ng sponge dahil napakadumi na nga din. Kanina nga habang naghuhugas ako ng mga pinggan ay may naiisip na naman akong gawin dito sa kusina. Pero mamaya na nga lang yun, tatapusin ko nga muna ang paglilinis dito sa lababo. At meron na naman akong muntik makalimutang linisan at ito nga gas stove namin. Sa tuwing maglilinis talaga ako dito sa kusina, palagi ko na lang nakakalimutang linisan tong gas stove namin. Samantalang nung bagong bili pa lang to, naku, mayat maya ko talaga nililinisan. Basta pagkatapos ko magluto, nililinisan ko na kaagad. Hindi lang naman siguro ako pero minsan talaga sinusumpong din ako ng katam dito sa bahay at minsan talaga hindi ko nililinis lahat. At pagkatapos kong linisan ang gas stove namin, ay tinuloy ko na nga ang paglilinis dito sa lababo at maya-maya lang natapos na nga din ako. Kaya uumpisahan ko na nga gawin ang binabalak kong gawin dito sa kusina. Inilipat ko na nga itong patungan ng aking bigasan at kung ano pang mga anik-anik. Tapos habang naglilinis nga ako ay umiyak na ang batang maliit kaya kinarga ko na nga muna at pinatulog ko na muna para nga matuloy ko na nga itong ginagawa ko. Kaya lang hindi nga siya natulog at pinakarga ko na nga muna sa hipag ko. Pagkatapos ay tinuloy ko na nga itong ginagawa ko at ililipat ko nga dito ang ref namin. Nagsuot na nga lang ako ng binder dahil medyo mabigat nga itong gagawin ko at mag-iisod pa nga ako nitong ref. Matagal ko na talaga itong gustong ilipat pero nagdadalawang isip nga ako. Kaya ngayon inilipat ko na talaga at nakapag-isip-isip na talaga ako. Nag-aalangan din kasi ako nung una dahil parang medyo malapit nga sa aming lutuan at alam nyo naman na hindi pwedeng ilapit nga sa lutuan itong ref. Kaya nagtanong-tanong nga muna ako kung pwede ba yun at hindi naman daw masyadong malapit itong ref dito sa lutuan namin kaya inilipat ko na lang talaga. At yon, mission accomplished na naman ako dahil nailipat ko nga itong ref namin. Ano ba sa tingin nyo mga mare, tama bang ginawa ko na inilipat ko na lang itong ref namin o ibabalik ko na lang dun sa dating lagayan? Parang ang pangit kasi tingnan na dito nakalagay sa salas tapos pagpasok mo palang makikita mo na kaagad ang ref. Ano sa tingin nyo? At ayun nga, pagkatapos ko nga mailipat ang ref at makapaglinis sa kusina ay dito naman ako sa salas naglinis. Mas maaliwalas at mas maluwag na nga tingnan dito sa salas at parang may binabalak na naman akong gawin dito sa salas. At pagkatapos ko naman maglinis dito sa salas at makapag-map ng sahig ay tiniklop ko naman itong mga tiklupin ko para naman hindi pa kalat-kalat dito. Hindi ko pa nga din naaayos sa mga damitan namin at saka ako na nga lang aayusin kapag may time na ulit ako. Pagkatapos sa mga gawain, naligo naman ako at yun lang.